Mamaya mo na. Picture mo natin, sir. Picture mo natin. O sige, photos na lang muna. Photo muna. Ay, sir, wait lang. Picture muna. Send it. Send it. Yun. Eh, muna kayo saglit lang eh. Mike. Okay na kayo? Ngayong araw audio ay magpa-file tayo ng libel at cyber libel cases laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI at yung vlogger na si Bana, ilang pro-Duterte vloggers at trolls, no? At ito ang ating pushback dun sa kanilang pag-disseminate ng false information at mga fake news laban sa akin. At kaya ngayon nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng justisya. Hindi natin ito inaasahan nung panahon ni Duterte, kaya ngayon natin naisipan i-file ito. Sir, ano po ba yung laman? Ano po yung mga paratang? Ang paratang ng karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. No? Paulit-ulit ko ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko. Kaya ngayon, kakasuha ko na sila. Sir, ng mga particular like kaso po ninyo, please? Libel at cyber libel charges. Kay Fiscal Corpus, Libel at cyber libel Estela charges. Cervania E. Aquino versus Don Carriaga E. Castillo. Table 3 po. Kasi po for Caloocan, tayo po tatakbo, disiplinong disiplinong. Hindi pa napapanood yung pag-announce dyan, no? Sasabihin natin yun hindi. Again po, Cristela Cervania E. Aquino versus Don Carriaga E. Castillo. Table 3 po kay Fiscal Corpus. Jolie de la Cruz Kiambao versus Mark Ramdan Al Torres and Ashley Puzon Torres. Tinatansya niyo raw ba, sir? Tinatansya po ba natin, sir, para makatulong tayo sa mga constituents natin sa Caloocan o talagang may intention na po tayo? Kasi di ba yung brother ko ay tumakbo rin? Sabi ko nga, hindi yan napapanood sa puntong ito. Basta ngayon, nandito ako para mag-file ng libel at cyber libel charges laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, sa vlogger na si Banat Bay, ilang pro-Duterte vloggers at trolls dahil sa kanilang mga continuous na pagkalat ng fake news at libelous statements laban sa akin. So, yun po ang gagawin natin Bakit ngayon. ngayon lang po kayo nag-file? Ng kaso, since malapit na po ang election, ngayon lang po kayo nag-file? Kasi nung last na binitawan nila itong mga statement na to, I think a month ago. So doon, nag-gather na kami ng ebidensya at ipa-file ito. Senator, Yun lang po. Yes. sabi nila, baka itong Jonathan Morales daw, who appeared in the Senate, and involved in plot at House BBM. Nakakonect niyo ba yun? Anong pagkakakilala niyo po dito sa Jonathan Morales? Hindi sa kanya in particular, but ang nakuha namin impormasyon ay yung hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa sa Senado ay parte ng communications plan in connection with the ouster plot laban kay President Marcos. Pero ano po ang papel ni Jonathan Morales doon sa... Palagay ko kasama na yan, kasi siya yung pinakang bida dito sa hearing ni Bato Wala namang kasaysay-saysay yung hearing na yan. Issue ng isang vlogger ng Maka Duterte na binigyan niya ng platform, no? Sa Senado, nilagay niya sa mainstream media at pangatlong hearing na ngayon, pero alam mong pilit na pilit Talagang part lang ng agitation phase ito. Nang sa ganon, naghihikayat sila na magalit yung taong bayan at ganon din.
mahikayat nila yung mga active members ng Sandatahang Lakas para sa kanilang oust of crop. Ganun po yung nahagip natin. Maliban po sa siya ay dating PIDEA agent, are there other info na meron kayo tungkol sa kanya? Meron tayong mga dating kasama na nasa PIDEA. Wala namang remarkable about this person, pero ang nakikita natin na highly suspicious dito sa galaw nito ni Jonathan Morales is bakit hindi mo masabi kung sino yung confidential informant mo? Yun lang yun. Kahit sabihin niyang mag-request siya na executive session, sabihin niya na sa ganun, malaman kung sino talaga ang source niya doon sa kanyang planong operation laban kay President Marcos. Hindi niya masabi. That's impossible. No? Yun po. Sir, is it also good to know na kung sino yung sinasabing naghuhulog ng barya dun sa loot box? Yun na nga. And may mga ilang instances na nakikita itong Jonathan Morales na kasama si Duterte mismo. No? Highly suspicious yun. Kasi kung neutral informant o resource person, dapat hindi ganyan. Hindi ka nakikita sa mga ganyang political activities na madudungisan yung intention mo. Sir, hindi ba medyo ironic yung yung Scarborough Shoal, yung pagbenta, yun yung ina-accuse sa inyo. Pero at the same time, yung sinasabi yung gentleman's agreement, hindi ba medyo ironic po yun? Yun na nga po, no? Dito makikita na kung ano yung binibintang nila sa atin, na ito yung basis ng aking mga libel and libel charges, yun pala sila ang gumagawa. Sila pala yun ang kompromiso nitong interest ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. Pero sir, may info ba kayo kung talaga nagkaroon ng gentleman's agreement? I think foregone conclusion na yan kasi nag-umamin na yung Duterte camp at umamin din yung China at nagsalita na rin si President Marcos na he believes that secret agreement indeed exists at kaya nga kailangan na imbestigahan yan para malaman ng taong bayan kung ano ang kinompromiso ng Duterte administration dito sa ating bansa. Parang ba siyang conspiracy theory para sa inyo na kayo yung dinudundong when in fact, iba naman ang gumawa? Yun na nga. Kaya kung na sila kakasuhan ngayon, kasi nung naiipit sila dito sa secret agreement na to, sa kanila ulit binabalik sa akin. Okay, ilang taong ko pinapaliwanag yan, pero enough is enough. Kailangan harapin nila itong kaso na to. Yun lang po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.